Patay na nga ba si Kenjaku? Nakita natin sa chapter 243 ng Jujutsu Kaisen na successfully nabehead ni Yuta Okkotsu ang ulo ng main villain na si Kenjaku. Nakita rin natin sa mismong chapter na yon na unti-unting lumayo at naghiwalay talaga ang ulo nito mula sa katawan. But despite all of that happening, nakakapagsalita pa rin si Kenjaku at meron pa rin siyang consciousness. Nagawa pa nga niyang makapagsalita at makipag-usap kay Yuta. Na hindi naman actually nakakagulat dahil alam naman natin na sa Kenjaku ay ang brain na lamang na parang isang parasite na lumilipat-lipat ng hosts. Kaya hindi naman importante kung maputol ang kanyang katawan as long as hindi nagagalaw ang utak niya, meron pa rin talaga siyang consciousness. But the question is, how long? Dahil kung napugot na nga ang ulo ng katawan ni Sugoto Geto, syempre mamamatay na to at hindi na magtatagal magde-decompose to. Meaning mawawalan ng host si Kenjaku at mawawalan siya ng vessel. Ngayon, naabanggit ni Kenjaku sa chapter 243 sa pinakahuling panel na hindi pa tapos ang lahat at mai-inherit pa ang kanyang will. Which is very confusing dahil hindi natin alam kung lilipat ba ng vessel si Kenjaku o meron pang isang literal na tao na nag-aantay lang na mabigyan niya ng will na kanyang tinutukoy. Kung lilipat ng vessel si Kenjaku, isa sa pinakamalaking katanungan, paano niya maililipat ang kanyang sariling utak ngayong kapag inalis niya ang utak niya mula sa katawan, mawawala na ito ng kontrol at paano niya pa yun mapapagalaw? Ang isa sa mga posibleng kasagutan dito ay maaaring sa pamamagitan ng kanyang innate technique na ang brain hopping, kaya niyang gumamit ng kanyang curse technique para i-teleport or ilipat easily ang kanyang utak papunta sa kanyang susunod na vessel. But still, kung gagawin niyo na Kenjaku, lahat naman ng innate technique or kahit na anong curse technique ay nangangailangan ng cursed energy para ma-execute. Paano niyo yung gagawin ngayong wala na nga siyang katawan? Dahil alam naman natin na ang cursed energy ay nakastore sa core ng katawan ng isang Jujutsu sorcerer. Ngayon, kung naputol lang ang kanyang ulo, wala nang koneksyon ang kanyang utak papunta sa storage ng kanyang cursed energy. Therefore, hindi niya magagamit ang kanyang cursed technique or ang kanyang innate technique na makakapaglipat ng kanyang utak papunta sa susunod niyang vessel. Wala din naman tayo nakitang mga limbs or mga kamay at paa sa kanyang utak na makakatulong sa kanyang gumalaw para lumipat ng ibang katawan. And actually, kahit kayang lumipat ng katawan ng kanyang utak solely nang walang tulong ng kahit na sino at ng kahit na anong vessel, paano niya yung gagawin ngayong nasa harapan niya si Yuta Okkotsu? Siguradong hindi naman siya papanoodin nito na lumipat na lamang ng vessel ng ganun na lamang kadali. And wala naman actually ibang vessel na nasa perimeter kung hindi si Takaba. And it is also a possibility na pwedeng may slight trigger lamang na kailangan niyang gawin para mag-impose ng orders or commands sa kung sino man or kung ano man ang tinutukoy niyang pinasahan niya na ng kanyang will. But narrowing it down, actually, wala naman ibang tao na pwedeng madamay sa tinutukoy na will ni Kenjaku kung hindi si Sukuna, si Master Tengen, at ang kanyang anak na si Yuji Itadori. I would like to take Sukuna out of the picture dahil alam ko namang hindi susunod si Sukuna sa kahit na sino and nagkaroon lamang sila ng kasunduan nitong si Kenjaku dahil nga sa isang binding vow. As for Master Tengen naman, pwede talagang si Tengen din ang pinasahan niya ng kanyang will dahil alam naman natin na wala ng consciousness si Master Tengen ngayon dahil under ng cursed spirit manipulation na nga si Master Tengen at kasama pa siya sa pinakamalaking factor. Actually, siya nga ang magiging parabang foundation or ang parabang catalyst sa mangyayaring merging. Pero ang magiging pinakamalaking twist dito is that if ang pinasahan niya ng kanyang will ay walang iba kung hindi ang main character na si Yuji Itadori. Dahil unang-una sa lahat, kung babalikan natin ang pinakaunang chapter o ang pinakaunang episode, ang binigay kay Yuji Itadori ng kanyang lolo bago pa ito mamaalam ay ang kanyang will na gawin ni Yuji ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa ibang tao, para madaming tao ang magtipon-tipon sa araw ng kanyang pagkamatay. Maaaring nasabi ito ng lolo ni Yuji dahil alam niya and aware na aware siya na hindi normal na tao si Yuji. Dahil alam naman ng lolo niya kung ano ang nangyayari sa gitna ni Jin at ni Kenjaku. Since despite knowing na hindi na nga ang kanyang asawa na si Kaori Itadori ang kanyang kaharap, out of love for her wife nakipagtalik pa rin siya dito at doon na nga nagbunga ang isang Yuji Itadori. And common sense naman na hindi naman dadaan sa ganong kahihiyan itong si Kenjaku para lamang mag-create ng walang kwentang karakter ng isang walang kwentang being. Kaya surely there is something kay Yuji Itadori na kailangan ni Kenjaku kaya pinagdaanan niya pa ang bagay na yon. Kung aalalahanin din natin, nabanggit ni Kusakabe na matapos nilang patayin si Kenjaku kailangan na agad bumalik ni Yuta Okkotsu para mag-aid naman sa kanila sa nangyayaring laban-laban kay Sukuna. Subalit as things proceeded, parang hindi pa rin agad nakakabalik si Yuta Okkotsu at maaring may dahilan kung bakit yun nangyari. Pwedeng may na-pull off na agad si Kenjaku na dahilan kung bakit kailangan niya pang magstay sa lugar at kailangan niya pa tong pigilan. But what do you guys think? May iba ba kayong idea sa kung anong ginawa at kung ano man ang plano ni Kenjaku sa tinutukoy niyang pagpasa ng kanyang will? Be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan natin habang nag-iintay tayo sa susunod na chapter na i-release next week.
Kung nakarating kayo sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on chapter 245.